Ang asawa ko ay isang perpektong tao. Ngunit nahikayat ako ng isang mas matangkad at mas gwapong lalaki at natulog kasama niya. Kailangan ko ngayon ng payo kung paano panatilihin ang aking pamilya. Nakagawa ako ng mga pagkakamali at ang katibayan ng relasyon ko sa ibang lalaki ay maaaring sumira sa aking pamilya kung hindi pa man. Kami ng asawa ko ay kasal na sa loob ng 12 taon at magkasama halos 16 na taon. Pareho kaming 34 taong gulang at may dalawang magagandang anak. Isang 10 taong gulang na anak na lalaki at isang 9 taong gulang na anak na babae. Ang asawa ko ay isang kahangahangang tao, isang napakagandang tagapagtaguyod kahit na kami pareho ay nagtatrabaho, at isang kahangahangang ama. Mahal ng aking mga magulang ang aking asawa, higit pa sa pagmamahal nila sa aking kapatid o sa akin. Lahat ng aking mga kaibigang babae ay nagsasabing napakaswerte ko na nakuha ko siya, ngunit sa lahat ng nabanggit, nagkaroon ako ng isang relasyon. Nakilala ko ang ibang lalaki sa trabaho. Nagtatrabaho siya sa parehong gusali tulad ng sa akin, sa ibang opisina at ibang palapag. Mas matangkad siya kaysa sa aking asawa at mas madalas siyang nagbababad sa GWM, wala siyang sariling pamilya, perpektong chisel chin, guwapo parang modelo at sinimulan akong bigyan ng pansin ng ibang lalaki at unti-unti akong bumigay. Nagdesisyon akong hindi sapat si Emma Mom sa bahay para sa akin. Kumbinsido ko ang sarili ko na hindi ako binibigyan ng sapat na atensyon ng aking asawa. Pagkatapos ng 2 buwan ng panliligaw, dinala ako ng ibang lalaki sa isang hotel pagkatapos ng trabaho at natulog kami magkasama. Ito ang pinakamasamang karanasan ng buhay ko. Naging kapanapanabik ito hanggang sa magsimula kaming magtalik at parang mali ang lahat. Nagkaroon ako ng malaking damdamin ng pagkakasala at kahihiyan na kumontrol sa akin. Napagtanto ko na hindi ito ang gusto ko at gumagawa ako ng isang malaking pagkakamali. Umuwi ako at nakita ko ang aking asawa na nag-entertain sa mga bata. Nasa harap sila ng TV at gumagawa ng theatrics ang asawa para sa mga bata, nagkukunwaring may imaginary sword fight. Ang mga bata ay puro tawa at halakhak. Tumayo ako roon at pinanood sila ng ilang minuto, pagkatapos ay naligo ako at walang dami ng tubig ang makakapaghugas ng kahihiyan na naramdaman ko. Sinimulan kong gawin ang lahat ng kaya ko upang magsisi. Wala akong intensyong ikumpisal sa aking asawa, ngunit nagpa siya akong maging pinakamahusay na bersyon ng aking sarili para sa kanya. Kaya nagsimula kaming maging intimate araw-araw. Sinimulan kong magluto pa sa bahay, at nagsimula kaming magkaroon ng mga date night muli, dahil ang aking mga magulang ay masayang mag-alaga ng mga bata. 6 na linggo mamaya, lumapit sa akin ang ibang lalaki sa trabaho at sinabi niyang gusto niyang ulitin ang aming sesyon. Sinabi ko sa kanya hindi na ito ay isang pagkakamali at pabayaan mo na ako. Iginiit niya at sinabi ko sa kanya na mahal ko ang aking asawa at ang ibang lalaki ay hindi kalahati ng tao na ang aking asawa. Pag-uwi ko, hinagkan ko ang aking asawa ng hello at nagkaroon kami ng maliit na usapan. Naramdaman ko lang na may mali. Nakatingin ang asawa ko sa kanyang telepono at siya ay umiiyak. Tinanong ko siya kung ano ang mali at ibinigay niya sa akin ang kanyang telepono. Nagpadala sa kanya ng ilang mensahe ang ibang lalaki, detalye kung paano kami nagkasama, kung paano namin ito pinlano, mga screenshot ng mga mensahe, ang resibo mula sa hotel, ilang mga larawan at tinanong ako ng asawa kung totoo ito at naging tapat ako sa lahat ng bagay. Tinanong niya ako kung balak ko bang ikumpisal at sinabi ko sa kanya na dadalhin ko ito sa aking libingan. Sinubukan kong ipaliwanag na lahat ng ito ay isang pagkakamali, na pinagsisisihan ko ito higit sa ano paman at nagmakaawa sa kanya na huwag umalis. Umalis siya ng 2 araw, hindi sumasagot sa aking mga tawag o text. Sinubukan kong makipag-ugnayan sa kanya sa kanyang trabaho, ngunit sinabi sa akin na nag-day off siya ng ilang araw. Pagkatapos ay umuwi siya, ginugol ang ilang oras kasama ang mga bata, at nagsimulang mag-impake ng bag para sa kanyang sarili. Sinabi sa akin na tapos na kami, na kung iniisip ko na magagawa ko ang anumang gusto ko at hindi magdusa ng anumang mga kahihinatnan, maaari niyang gawin ang anumang nais niya at baliwala ang mga kahihinatnan. Sinabi niya sa akin kung gaano siya nagsakripisyo para sa amin at ang aming relasyon at ang aming kasal. Hindi siya natapos sa pag-aaral dahil dumating ang aming anak na lalaki at kailangan namin ng pera. Iniwan niya ang mga kaibigan dahil hindi ako komportable sa kanila, at inalagaan niya ako, higit sa kanyang sariling mga pangangailangan at hangarin. Habang mahal na mahal niya ang mga bata, wala siyang oras para sa kanyang sarili. Gayunpaman, lumalabas ako kasama ang mga kaibigan pagkatapos ng trabaho.
Sa lahat ng kanyang ginagawa para sa akin, mayroon akong tapang na lokohin siya. Mahal niya ako ng walang pasubali sa lahat ng aking mga kamalian at isyu, at nagkaroon ako ng isang relasyon. Hindi niya nakikita kung paano niya makakasama sa kanyang buhay ang isang taong walang respeto sa kanya. Na dapat ay alam na niya na ang lahat ng atensyon na ibinibigay ko sa kanya, kani-kanina lamang ay pawang pagkakasala lamang at hindi ito tunay. Na oras na para mag-concentrate siya sa kanyang sarili ng minsan. Lumipat siya palabas at mayroon kaming mga individual na pananalapi. Kumikita siya ng halos 3 beses ng aking sweldo. Mayroon kaming joint account kung saan kami pareho nagdedeposito ng pera para sa mga bayarin, groceries, at iba. Mayroon kaming isa pang account kung saan kami nagdedeposito para sa mga bata, at isa pang account kung saan kami nagdedeposito para sa mga emergency, ipon, at iba. Natanggap niya ang kanyang sahod noong nakaraang linggo at agad idiniposito ang kanyang karaniwang halaga sa aming mga joint account. Kaya't ito ay isang ginhawa na nagpapaisip sa akin na hindi siya ganap na nawala sa gulong na ginawa ko. Inaasahan naming magkita bukas at talakayin kung nasaan kami at kung ano ang magiging hinaharap. Nais kong iparating sa kanya ng malinaw na nakagawa ako ng kakilakilabot na pagkakamali at gagawin ko ang anumang gusto niya sa akin. Kukunin ko ang higit pang mga responsibilidad sa bahay, babawasan ang oras ko sa mga kaibigan at mag-focus pa sa mga bata. Gusto ko siyang bumalik at tapusin ang pag-aaral kung gusto niya iyon. Sobrang desperado ako, handa akong payagan siyang lumabas at matulog kasama ang ibang mga babae kung iyon ang gusto niya. Hindi ko lang alam kung paano siya kakausapin ng hindi parang nagmamanipula. Hindi niya kailanman binanggit ang diborsyo sa lahat ng ito at hindi nagsabi ng kahit kanino hanggat alam ko. Sinabi ko sa aking ina na humihingi ng payo at labis siyang nabigo sa akin. Hiniling ko sa kanya na huwag sabihin kahit kanino pa at ayon sa aking kaalaman ay hindi niya ito sinabi. Ang hindi niya pagbanggit ng diborsyo ay nagbigay sa akin ng pag-asa, ngunit natatakot ako kung ano ang ibig sabihin ng bukas at kung ano ang maaaring sabihin niya sa akin. Baka bukas ay hilingin niya sa akin na mag-divorce. Kailangan ko lang ng payo. Ang aking pakikipagrelasyon ay isang wake-up call. Ayokong mawala ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Anumang payo ay magiging pahalagahan. Update, malalaman ko kung ano ang nangyari sa lalong madaling panahon kaysa sa akala ko. Sinabi niya sa akin na dalhin ang mga bata sa aking mga magulang para sa natitirang araw at magkita kami sa ilang oras. Ang magandang bagay ay gusto niyang magkita sa isang lugar na dati naming pinupuntahan noong kami ay mas bata pa. Ang masamang bagay ay lahat ng mga paghahanda na aking ginagawa, pagsusulat ng sulat tulad ng inirerekomenda ng ilang posters at ay kailangang isantabi. Salamat. Mga nauugnay na komento, gusto mong ayusin ang mga bagay pagkatapos mong mandaya. Kung hindi ka nasisiyahan, bakit hindi subukang ayusin ang mga bagay bago sirain ang buhay ng isang tao? Hindi ka talaga karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. At kung magpasya siyang ipagpatuloy ang relasyon, ginagarantiya ko na palagi itong magiging nasa likod ng kanyang isip. Oo, nagkakamali ang mga tao, ngunit ang iyong pagkakamali ay hindi isang pagkakamali. Ginugol mo ang 2 buwan, pagbuo ng isang emosyonal na relasyon sa lalaking ito bago ka nagpasya na maging pisikal. Ikaw ay talagang kakilakilabot at sana ay matutunan mo ang iyong aral at tratuhin ang mga mahal mo ng mas mabuti sa hinaharap. OP, wala talagang dapat ayusin bago ang aking relasyon. Wala talagang mali sa aming kasal, walang mga away at walang sama ng loob. Ngayon ay nasira ko na ito at kailangan itong ayusin. Oo, ako ay isang kakilakilabot na tao. Ito ay hindi isang aral, ito ay isang turning point. Ako ay makasarili at nagbabayad ako para dito. Ano man ang halaga nito sa akin, handa akong bayaran ito upang maibalik ang aking asawa sa bahay. Komento, paano nakuha ng ibang lalaki ang contact info? OP, pumunta siya sa reception sa aking opisina at sinabi sa kanila na hindi niya ako makontak at kung mayroon man silang numero ng telepono ng aking asawa o ng aking mga magulang dahil ito ay isang emergency date. Ang asawa ko ay alam lahat ng isusulat ko sa ibaba. Tulad ng nabanggit ko noong huli, tumawag ang asawa ko at tinanong ako na iwanan ang mga bata sa aking mga magulang, pagkatapos ay tinanong akong magkita siya ng ilang oras mamaya. Dapat kaming magkita sa isang magandang maliit na restaurant na madalas naming pinupuntahan noong mas bata pa kami, kung saan niya ako dinala sa aming unang date. Sa una, naisip ko ito bilang positibo na gusto niya ako sa isang pamilyar na lugar, kung saan kami may kasaysayan,
Ngunit habang lumilipas ang mga oras, sigurado akong ito ay makatarungang hustisya, na ang lugar kung saan kami nagkaroon ng aming unang date ay ang lugar kung saan ito magtatapos. Parang cycle ito, nagtatapos kung saan ito nagsimula. Nakita ko siya halos araw-araw sa nakalipas na 6 na linggo, ngunit iniwasan niya ako at hindi ko siya matitigan ng maayos. Bumagsak siya, pumayat, may bagong gupit, at maganda ang bihis na parang may okasyon. Gusto ko siyang yakapin, ngunit pinutol niya ako. Hindi ko malilimutan ang mga salitang sinabi niya sa akin. Sinabi niya, umupo ka, hayaan mong magsalita ako. Gusto ko na ang asawa ko. May nangyari sa kanya at hindi ko alam kung nasaan siya. Mas kilala mo ang asawa ko kaysa sa akin, kaya gusto kong tanungin ka kung mayroon kang ideya kung ano ang nangyari sa kanya. Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit madali niyang natagpuan ang pagtataksil sa akin at sa aming mga anak? Nagsimula akong umiyak at sinabi niya sa akin na hindi niya ako iniimbita doon para payakin ako. Sinabi niya sa akin na may ilang bagay siyang sasabihin sa akin at ito ay magiging mga masakit na bagay na maririnig at ipaalam sa kanya kung malakas ako para pakinggan siya o kung gusto ko ng puwang muna. Umiling ako at nagsimula siya. Sinabi niya sa akin na ang unang 2 linggo pagkatapos niyang malaman, wala siyang ibang gusto kundi saktan ako. Nasusuklam siya sa pagpunta at pagkuha ng mga bata para sa pagsasanay dahil nandyan ako. Gusto niyang pumunta sa trabaho ko at ipaalam sa lahat na isa akong giyera. Gusto niyang tawagan ang aking mga magulang at mga kapatid at ipaalam sa kanila na sabihin sa kanyang mga magulang at kapatid para sabihin sa lahat ng kilala namin. Gusto niyang i-divorce ako, dalhin ang mga bata palayo sa akin. Ang kanyang isipan ay kung saan-saan, ngunit ang lahat ng mga damdaming ito ay pinilit. Nasaktan siya, nasaktan pa rin siya, ngunit marami akong oras para mag-isip. Alam niya kung ano ang gusto niyang gawin, ngunit bago niya sabihin sa akin, gusto niya akong sagutin ng isang tanong. Tinanong niya kung bakit at sumagot ako ng pinakamatapat na kaya ko dahil kaya ko. Hindi ko kailangan, ngunit kaya ko. Tumango siya, pagkatapos ay tinanong ako kung pinagsisisihan ko ito. Sinabi ko sabi niya naniniwala siya sa akin. Pagkatapos ay tinanong niya ako kung sorry ako sa pagiging exposed. Sinabi ko sa kanya hindi. Ang aking mga aksyon ay may mga kahihinatnan at mabubuhay ako kasama nila, ngunit sana na anuman ang hugis ng mga kahihinatnang iyon, ang pagkawala sa kanya ay hindi ito. Tumango siya, tinanong niya ako kung naisip ko na ba ang mga bata at kung paano magbabago ang kanilang buhay dahil sa aking mga aksyon. Inirerekomenda ng ilang tao na maging brutal na matapat kapag sinasagot ang kanyang mga tanong, mga taong dumaan sa aking sitwasyon. Kaya sinabi ko sa aking asawa na nung nasa kama ako kasama ang ibang lalaki, kaagad akong nakaramdam ng pagkakasala, at ang mga bata ang una kong naisip at kung anong malaking pagkakamali ang ginagawa ko. Ngunit bago ito, ay tungkol sa aking sarili lamang. Walang mga bata, walang asawa, walang pamilya, ako lang. Tinanong niya kung gumamit kami ng proteksyon at sinabi ko sa kanya na oo. Ngunit ang ibang lalaki ay hindi natapos dahil sobra ang aking pagkakasala at umalis ng ilang minuto matapos kaming magsimula. Tumango siya, ngunit siya ay lumulunok ng malalim at ito ay malinaw na nahirapan siyang itanong sa akin tungkol dito. Tinanong niya ako kung mayroon akong kakayahang patawarin siya kung baliktad ang mga tungkulin at sinabi ko sa kanya na nahirapan ako sa parehong tanong. At habang nasa sitwasyong ito, gusto kong agad sabihin syempre patatawarin kita. Ang totoo, hindi ko iniisip na mapapatawad ko siya. Tumango siya muli, sinabi ko sa kanya na napagtanto ko kung gaano ako makasarili upang hilingin sa kanya na bumalik, ngunit handa akong lumaban para sa kanya at gawin ang anumang hinihiling niya sa akin. Tinanong niya ako kung gusto ko siyang bumalik sa bahay, sumagot ako ng oo. Pagkatapos ay tinanong niya ako kung naiintindihan ko kung ano ang hinihiling ko sa kanya na gawin. Hinihiling ko sa kanya na bumalik sa bahay, kainin ang kanyang pagmamataas, hindi patayin ang kanyang pagmamataas, patayin ang anumang bakas ng ego, baka mayroon pa siya. Tinanong ako kung maipapakita ko kung ano ang ginagawa ng buong sitwasyong ito sa kanyang halaga sa sarili at pagpapahalaga sa sarili. Masakit na pakinggan siya. Pakiramdam ko ay nasusuka ako sa aking sarili at sa totoo lang, pakiramdam ko ay hindi na kami mag-asawa. Pakiramdam ko ang pagpupulong na ito ay higit pa sa pagsasara ng anuman at nagsimula akong masanay sa ideya. Maraming tao sa nakaraang thread ang nagsabi rin na wala siyang gustong gawin sa akin at ito ay higit pa sa isang ito ay kung paano kami naghiwalay na pagpupulong. Ang katotohanang sinabi niya sa akin na nakausap niya ang isang abogado ay pinatibay ang ideyang ito.
Sinabi niya sa akin na nagkaroon siya ng ilang appointment sa isang abogado at mga papel ay ginawa. Katahimikan. Wala ni isa sa amin ang nagsalita ng ilang minuto. Ang aking isipan ay nagsimulang pumunta sa mga bata, sinusubukang malaman kung paano makiusap sa asawa na huwag pumunta sa buong pag-iingat, paano ipaliwanag sa aking mga magulang at sa kanyang mga magulang ang aking mga aksyon, at iba pa. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin na ang mga bata ay dapat manatili sa aking mga magulang hanggang sa magsimula sila sa paaralan o marahil mas matagal pagkatapos noon. Malapit lang ang bahay ng mga magulang ko sa kanilang paaralan, kaya't magiging madali ito para sa mga bata. Tinanong ko siya kung bakit, at sinabi niya na kung magtatrabaho tayo sa ating sarili, kailangan natin ng kaunting oras mag-isa. Pareho tayong dapat mag-day off ng ilang araw at umalis sa lungsod. Tinanong ko siya kung ibig sabihin nito ay lilipat siya pabalik, sumagot siya ng oo. Tinanong ko siya kung ibig sabihin nito ay binibigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon, sumagot siya ng oo. Ngunit sinabi niya sa akin na ito ang pinakamahirap na bagay na kanyang nagawa. Isang linggo na ang nakararaan, handa na siyang ibigay sa akin ang mga papel ng diborsyo. Sinabi niya sa akin na hindi niya ako kinamumuhian. Nagkaroon siya ng oras upang mag-isip para kumalma at mag-isip pa. Pinagtaksilan ko ang kanyang tiwala. Sinabi niya sa akin na mas mabuti sana kung sinabi ko sa kanya sa umaga na nagkakantutan ako sa ibang lalaki at babalik ako para maghapunan. At least hindi ito ginawa sa likuran niya. Hindi siya sigurado kung paano niya ako muling pagkakatiwalaan, ngunit susubukan niya. Kaya't inisa-isa ko ang ilang bagay mula sa nakaraang thread, open phone policy at GPS tracking. Tiningnan niya ako at sinabi sa akin na hindi siya ang pulis o isang detective na walang paraan para mabawi niya ang kanyang tiwala sa akin kung palagi niyang kailangang suriin ako. Kaya tinanong ko siya kung gusto niyang iwanan ko ang aking trabaho. Sinabi niya sa akin na magiging isang pagkakamali. Hindi namin kailangan ang pera na dinala ng aking sweldo, ngunit hindi para sa kanya na iutos sa akin na iwanan ang aking trabaho. Alam niyang mahal ko ang aking trabaho at magiging makasarili siya. Sinabi rin niya na bukod dito, ang ibang lalaki ay hindi na magiging issue. Tinanong ko siya kung ano ang ibig sabihin noon, ngunit wala siyang sinabi at binago ang paksa. Hiniling ko sa kanya na pumunta sa marriage counseling, ayaw niya. Sinabi niya sa akin na anuman ang mga issue na kakaharapin niya, gagawin niya ito sa sarili niya at hindi niya kailangan ng ibang tao para sabihan siya kung ano ang gagawin. Gayunpaman, kung gusto kong pumunta sa individual counseling, ayos lang siya doon. Hindi lang niya nakikitang gumagana ito para sa kanyang sarili. Kaya magsisimula kami ng malinis. Hindi niya ito ipagkikibit balikat sa akin, ngunit hindi iyon nangangahulugang nakalimutan na. Marami kaming pagtatayo sa hinaharap. At habang walang, at least hindi ako nakipagtalik sa ibang babae, sa aming mga susunod na pag-uusap, hindi siya mahihiya sa bagay na ito. Ayaw niyang sabihin namin sa kahit sino para sa akin, hindi para sa sarili niya. Kung magsimula tayong magkwento ng mga tao, baka mailayo nila ako sa kanilang mga social group, at ayaw niyang magdusa ang ina ng kanyang mga anak. Sa pamamagitan ng proxy, ang mga bata ay magdurusa. Kung ako ay itatakwil ng iba pang mga ina at kaibigan, mamimiss ng mga bata ang mga playdate, at iba pang mga group activities, at ayaw niya iyon. Nilinaw niya na hindi niya itinatago ang bagay na ito para sa aking kapakinabangan, ngunit umaasa siya na naiintindihan ko. Dapat ako ang magdusa sa pinakamaliit na dapat kong ikahiya. Na ako ay umiiyak. Nakipag-chat pa kami ng ilang oras, ngunit ang nabanggit sa itaas ay ang pinakamahalagang mga punto. Pagkatapos ng gabing iyon, nasa bahay siya. Nagsettle siya sa guest room. Nag-usap pa kami. Pakiramdam kakaiba ng walang mga bata, ngunit naroon siya at maganda ito. Umupo kami sa sopa at sinabi ko sa kanya na gusto kong sabihin sa aming mga magulang ang tungkol sa relasyon. Sinabi niya na hindi niya iniisip na magandang ideya iyon. Habang ang aking mga magulang ay maaaring maging mas malambot dahil ako ang kanilang anak na babae, walang dahilan ang kanyang mga magulang para hawakan ang sitwasyon na may mga guwantes, ngunit iginiit ko. Sinabi ko sa kanya na ang aking mga aksyon ay dapat magkaroon ng ilang mga kahihinatnan, at hanggang ngayon, parang pinapayagan niya akong makawala ng malaya. Kaya pumayag siya na masabi namin sa aming mga magulang. Pagkatapos ay naging intimate kami. Isinuko ko ang lahat sa kanya, at ito ang pinakamagandang karanasan sa aking sexual na buhay. Dinala niya ako sa aking mga bisig sa aking kama dahil ako ay pagod na pagod at hindi ako makarating doon mismo. Natulog siya sa guest room. Pareho kaming pumasok sa trabaho kinabukasan Lunes.
Pag-uwi namin, umalis kami upang bisitahin ang mga bata at magpalipas ng oras sa kanila. Pagbalik namin sa bahay, nag-usap kami at nag-usap at nag-usap. Napagpasyahan namin na isang beses sa isang linggo ay magkakaroon kami ng status check-up, tinatalakay kung ano ang gusto o kinamuhian namin sa isa't isa ang nakaraang linggo. Nagpasya akong pumunta sa individual therapy. Nagpasya siyang gusto niya ng kwarto para sa sarili niya, isang kuweba ng lalaki. Miyerkules, pareho naming nakasama ang aming mga magulang at dumating ako sa kanila. Ang aking ama ang pinakaapektado at labis siyang nabigo nang malaman niyang alam na ng nanay ko. Hindi natuwa ang mga magulang ng asawa ko sa sinabi ko, ngunit sinabi nilang pinagkakatiwalaan nila ang paghatol ng aking asawa. Iginiit ng asawa na huwag nilang sabihin ang isang salita tungkol dito kahit kanino. Sinabi sa kanila na gusto naming malaman nila dahil iginagalang namin sila, ngunit na wala ng ibang dapat makaalam at ito ang kanyang desisyon. Nagpatuloy ang mga magulang ng asawa sa amin ng bomba. Nagkasundo rin sila. Nagkaroon ng ilang mga relasyon ang aking biyenan at pinagtrabahuan nila ito. Bago pa man ipanganak ang aking asawa, ngunit pagkatapos ipanganak ang kanyang kapatid na lalaki, nagbiro ang asawa at tinanong kung sanggol siya. Ayusin ang batang ito. Pareho kaming nag-day off mula sa trabaho. Sa susunod na linggo, pupunta kami sa isang cabin sa bundok kung saan kami magkakaroon ng kapayapaan at katahimikan at maaaring maglakad at maging kami na lang dalawa. Wala pa kaming away at kakaiba dahil nabasa ko na magiging madalas ang mga away pagkatapos ng relasyon, kahit na sa panahon ng pagkakasundo. Wala siyang tinanong sa akin tungkol sa relasyon, maliban sa mga detalye mula sa aming date noong nakaraang linggo. Mayroon kaming ilang mga libro na dadalhin namin upang basahin ang tungkol sa mga relasyon at muling pagtatayo pagkatapos nito. Iyon lang ang masasabi ko tungkol dito. Humihingi ako ng paumanhin sa haba, ngunit naramdaman kong kailangan kong makipag-usap sa isang tao bago ako magsimula ng aking therapy kapag bumalik kami. Salamat sa mga nagbigay sa akin ng payo. Top comment, kung ang anumang bahagi ng kwento o ang iyong orihinal na post ay totoo, hinihiling ko ang pinakamahusay para sa iyo at sa iyong asawa, ngunit para lamang sa iyong mga anak. Nararapat na maibalik ng iyong asawa ang buhay na mayroon siya bago niya natuklasan na siya ay kasal na sa loob ng 12 taon sa isang tao na makakantot sa isang lalaki sa trabaho dahil kaya niya. Ang iyong asawa ay alinman sa isang santo o isang kumpletong dolt. Nagkaroon ka ng perpektong buhay at ibinagsak ang bomba sa kanya ng walang dahilan. OP, karamihan sa trabaho ay nasa akin na ngayon. Ako ay isang mapagpaimbabaw, alam ko. Kung ako ay siya, wala nang pangalawang pagkakataon. Gaya ng masakit na kinikilala, alam ko rin na malaking bahagi ng kanyang desisyon ay dahil sa mga bata. Hindi niya sasabihin ito magkasama at alam kong babasahin niya ang post na ito. Gagawin ko ang anumang makakaya ko upang maging sulit ang kanyang mga dahilan para manatili. Ngayong linggo nag-usap kami ng higit pa kaysa sa mga taon. Seryosong usapan, masasayang usapan. Marami akong iniyak. Sa tingin ko ito ay magpapalakas sa amin. Wala nang gumising sa'yo, tulad ng partikular na karanasang ito, at napagtanto mong kung ano ang mahalaga. Salamat sa mabait na mga pagbati. Panghuling update, magkasama pa rin kami. Mayroong error ng kawalan ng katiyakan sa lahat ng pag-asa na inilarawan ko sa aking update 11 buwan na ang nakalipas dahil nabasa na namin ang mga relationship post dito. Awari ako kung gaano kaunti ang nagiging matagumpay ang kasal pagkatapos ang isa sa mga partner ay nandaya kahit na sinubukan ang pagkakasundo. Nagkaroon kami ng malaking away sa isang punto, hindi na ugnay sa aking pagtataksil. Kapag natapos na ito at sinabi namin ang aming mga pasensya, napagtanto kong hindi niya kailanman binanggit ang kaganapan, ang aking relasyon, upang makuha ang itaas na bahagi sa akin sa panahon ng away o pagkatapos. Nag-usap kami tungkol sa kaganapan ng maraming beses ng detalyado, ngunit hindi niya ito ginamit bilang leverage sa mga away o kapag gusto niyang makuha ang kanyang paraan. Naiinis siya sa akin dahil mayroon akong ilang mga libro tungkol sa pag-aayos ng relasyon pagkatapos ng pagtataksil at sinabi niya na gusto niyang gawin ko ang mga bagay dahil gusto kong gawin ito, hindi dahil sinabi ng isang libro sa akin. Kung susundin ko ang sinasabi ng libro sa akin, paano niya malalaman kung tunay ako at hindi lang dumadaan sa galaw? Para sa kadahilanang iyon, hindi pa kami pumunta sa marriage counseling. Maraming tao ang nagrekomenda ng marriage counseling, at medyo maraming tao na dumaan sa mga karanasang katulad ng sa akin ay nagsabi na marriage counseling ang dahilan kung bakit sila nakaligtas sa pagkakasundo. Ito na sinabi, magiging tapat ako,
Hindi ito parang naglalakad ako sa mga egels sa paligid ng aking asawa, o gusto niyang maging lahat ako na sumusunod at mahina sa paligid niya. Naging tapat siya sa akin at pinag-usapan namin ang aming mga nararamdaman ng detalyado. Ang aming intimate life ay naging mas masidhi, at gaya ng nabanggit ko dati, mas naging possessive siya sa kama. Ang aking sister-in-law ay nakikipagdiborsyo at kasalukuyang nakatira sa amin. Ang kanyang asawa ay inihayag na isang serial cheater. Nabuntis niya ang ibang babae, at ito ang dahilan kung paano ito nalaman. Ang aking sister-in-law ay isang matalinong cookie, at hindi nagtagal bago niya malaman ang tungkol sa kaganapan 1 taon na ang nakalipas. Ang tanging tao na sinabi namin ay ang aming mga magulang, at hindi sila nakipag-usap sa kahit sino pa tungkol dito. Sabihin, ang aking sister-in-law ay namukadkad ng isang madamdaming pagkamuhi sa akin. Ay magiging isang hindi sapat na pahayag. Mula kami sa napakabubuting kaibigan hanggang sa apoy at asupre. Naiintindihan ko siya ng lubusan at sa kabutihang palad, binago niya ang kanyang isip tungkol sa akin. Ngunit hindi naging madali ang paglipat mula sa kalapating mababa ang lipad hanggang sa galit pa rin ako sa iyo. Ngunit ikaw ang aking kaibigan at ang iyong asawa ay nasa aking asno para patawarin ka. Hindi maganda ang kalagayan ng kanyang pananalapi. Hindi siya nagtatrabaho at ang kanyang asawa ang nag-iisang pinagkukunan ng kita sa kanilang sambahayan. Wala siyang mapupuntahan kaya maninirahan siya sa amin sa hinaharap. Imposible sanang tumira siya sa amin kung hindi siya magiging sibil. Sa kabutihang palad, siya ay nasaksihan sa aking daan patungo sa pagtubos at nagkaroon kami ng puso sa puso na talakayan. Babalik na kami sa pagiging magkaibigan ngayon. 3 buwan na ang nakalipas na bigla, hindi inaasahan o pinlano, nalaman ko na ako ay buntis. Sa tingin ko, sa dami ng pagiging malapit na pinagsasaluhan namin itong nakaraang taon, ito ay hindi maiiwasan. Masayang-masaya ang asawa ko. Hindi masyadong nasisiyahan ang aking mga anak, ngunit ang ideya na magkakaroon sila ng kapatid na lalaki o babae ay lumalaki sa kanila. Sinabi sa akin ng anak ko ng mga kaibigan sa paaralan na kami, ang kanyang mga magulang, ay magkakaroon lamang ng oras para sa sanggol at pababayaan siya at ititigil ang pagmamahal sa kanya. Sinabi sa akin ng asawa na mukhang may mga hamon sa hinaharap, mas malaki kaysa sa kaganapan sa hinaharap, at kung paano namin hinahawakan ang mga ito ang magtatakda sa amin sa paningin ng aming mga anak. Sa tingin ko ang anak ko ay mas nahirapan sa pangungutya sa paaralan higit sa inaasahan dahil 1 taon na ang nakalipas noong bumalik ang asawa ko sa bahay, pinatira namin ang aming mga anak sa kanyang mga magulang o ang aking mga magulang sa loob ng halos 1 buwan habang pinagtatrabahuhan namin ang aming mga isyu. Inaasahan namin na mag-aaway kami o sisigawan ang isa't isa, o sino ang nakakaalam kung ano paman, at hindi namin gustong masaksihan iyon ng aming mga anak. Sa kabutihang palad, walang natuloy dito, ngunit nahirapan ang anak ko sa buwang iyon na hindi kami nakikita gaya ng nakasanayan niya. Sinabi sa kanya ng mga bata sa paaralan na kami ay nagkakahiwalay. Ito ay isang bagay na ginagawa namin upang pumunta sa therapy para sa bilang isang pamilya, at nakatulong ito ng labis sa aming mga anak. Ang bottom line ay pagkatapos ng maraming heart-to-heart talks, parehong malinaw sa aking asawa at sa akin. Hindi kami nagkakaroon ng isa pang sanggol para ayusin ang aming kasal. Hindi namin ito pinlano, ngunit ang sanggol ay darating sa loob ng wala pang 6 na buwan. Isang punto na ayaw ko talagang pag-usapan, ngunit tinanong ako tungkol sa kamatayan, bilang ibang lalaki at kung ano ang nangyari sa kanya. Binanggit ko kung paano nakipag-ugnayan ang aking asawa sa IFA ng kanyang firm, nagpadala ng sulat at sinabi sa akin na naayos na ang lahat. Ang alam ko lang ay hindi na siya nagtatrabaho sa aking gusali, maging ito ay dahil siya ay tinanggal o inilipat sa ibang lugar. Sinabi ng asawa ko na sinubukan ako ng ibang lalaki na i-blackmail, at dahil hindi nagtagumpay ang blackmail, nag-message siya sa asawa ko gamit ang ebidensya ng aming relasyon. Hindi matutuwa ang kanyang kumpanya sa isa sa kanilang mga empleyado na sangkot sa blackmail, kahit low-level blackmail. Para maging tapat, wala talaga akong pakialam sa kung ano ang nangyari sa ibang lalaki at wala akong ginawang pagsisikap na alamin. Gusto kong pasalamatan ang mga nagpadala sa akin ng mabait na salita ng suporta, at ang mga taong may hindi masyadong magagandang salita para sabihin sa akin, at ang Ginoo na nagpadala sa akin ng mensahe 1 linggo na ang nakalipas upang ipaliwanag na mas possessive ang asawa ko sa akin sa kwarto dahil hindi niya ako nakikita bilang kanyang asawa ngunit bilang isang bangmete. Gaya ng nabanggit ko dati, alam ng aking asawa na sinusulat ko ang mga post na ito at natawa siya sa ilan sa mga mas kakaibang mensahe na natanggap ko.